I think so. Ako personally, hybrid akin. Hindi ako full electric kasi gusto kong malayo ang pupuntahan ko. But at least, nakakatipid talaga. Sinubukan ko talaga na gumamit ng vehicle na somewhat, no? At least battery. Napakaganda. And in fact, makakatipid talaga sa pag-asa ng mga gasolina, no? Or diesel. For comparison, sir, sa diesel na Tranvia, sa electric na Tranvia, parang paano ba yung maititipid? Since nabanggit, sir, nasa 8 million itong... Hindi, ito yung comparison kanina eh. Wait lang. Bago tumaas ang presyo ng gasolina, ang per kilometer cost ng e-Tranvia 6.16. Kung charge from sa kuryente. Kung solar yan, di libre. Diba? Pero kunyari, kumpara mo sa diesel, same dimension, 18.98. Tumaas na nga tumaas na yung gasolina. They had a computation, 32. Meron siyang mga specific stations Alright. sa Plaza Roma, which is mainly talaga doon ang station ng ating Tranvia. Tapos meron siyang specific stops lang. Ang specific stops niya ay ang mga IA-managed heritage sites katulad ng Fort Santiago, itong Centro de Turismo Intramuros, Plaza San Luis Complex, Baluarte de San Diego. We will be announcing po in detail kung paano po ma-avail ang libreng sakay sa ating electric Tranvia para magkaroon po ng chance ang ating mga turista, ganyan din po ang ating general public na ma-avail. Indefinite po muna yung libre sakay or We are working on hoping na ma-sustain namin siya bilang tugon dito sa nangyayaring oil crisis para magkaroon naman din ng makatulong sa ating mga kababayan. Pero syempre po, we have to be practical also that after po siguro matagunan ito po ay ipaparenta din po namin sa publiko. Kasi kailangan din po nating makarecover ng operational expense para doon. Hindi po para kumita, kundi para bilang tugon din sa public service po na dinideliver po ng Intramuros Administration. Ma'am, saan ang charging nyo? And if ever, sabi ni Secretary, if solar pwedeng malibre. Pwedeng libre na yung, dahil nga renewable, so mababawasan kayo ng cost. Mababawasan yung operational cost. No? At least yung operational cost dun sa energy. Pero syempre may manpower ito, meron siyang maintenance na kailangan pa rin nating tugunan. Kaya kahit papaano ay meron pa rin dapat charging for the OPEX na tinatawag or operational expense. Will it be a competition, ma'am, para sa mga nagsasakay dito at yung mga kalesa na umiikot din sa Intramuros? Tingin ko po hindi naman. Napakadaming bisita po sa Intramuros. So wala namang dapat na competition. Iba po ang market na mga gustong sumakay sa kalesa. Iba po yung market na gustong mag-pedicab.